at pinakaikoniko sa buong kasaysayan at madalas na naaalala dahil sa kanyang pangunahing papel bilang ina ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ang kanyang buhay at pamana ay higit pa sa aspektong iyon. Ano pa ang sinasabi ng banal na Biblia tungkol kay Maria maliban sa kanyang papel sa kasaysayan ng kapanganakan ni Hesus? Ano ang mga hindi gaanong kilalang at kapareho ding kapanapanabik na aspekto ng kanyang buhay at impluensya? Sa video na ito, aming iiliksyohin ang 7 nakakagulat na bagay tungkol kay Maria na hindi pa alam ng marami. Aming dadakilain ang mga kapanapanabik na pangkasaysayang detalye, mga kapanapanabik na bibliakal na interpretasyon at mga aspekto ng kanyang buhay na nagbubunyag ng isang bagong dimensyon sa kaordinaryuhang babae na ito. Sumama sa akin! Nagmula sa Nazaret, sa Galilea, si Maria ay isang karaniwang binata mula sa isang maliit at hindi kilalang baryo. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay nagtungo sa isang kapanapanabik na landas mula sa pagkabata, sapagkat ang unang bagay na hindi mo alam tungkol sa kanya ay ang dakilang kahulugan ng kanyang pangalan. Ang pangalang Maria ay nagmula sa Hebreo na Miriam at may isang malalim na simbolikong kahulugan mula pa sa lumang tipan. Si Miriam ay ang nakatatandang kapatid ni Moses at Aaron, isang propetisa na nagtupad ng isang mahalaga na papel sa pagliligtas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Kaya ang kanyang pangalan ay nagdadala ng mga konotasyon ng pamumuno, tapang at pananampalataya. Bukod dito, ang pangalang Maria ay maaaring may kaugnayan sa isang Hebreo na salita na nangangahulugang dagat. Ang asosasyong ito ay nagmumungkahi ng isang kadakilaan at kalawakan na lumampas sa pangunawa ng tao, dahil ang dagat ay malawak, malalim at makapangyarihan na sumasimbolo ng buhay, pagbabago at pagpapakabuti. Ang mga elementong ito ay lubos na sumasagisag sa buhay at papel ni Maria. Tulad ng dagat, si Maria ay nakikitang isang bukal ng buhay na nagdadala kay Hesus sa mundo at sa pamamagitan niya ang kaligtasan at espiritual na pagbabago para sa sangkatauhan. Pangalawa, ang kanyang edad ng ikasal kay Jose. Kahit na ang mga ebanghelyo ay hindi nagbibigay ng tiyak na mga detalye tungkol sa edad ni Maria nang ikasal siya kay Jose, ang tradisyon at mga iskolar ay iminumungkahi na siya ay may mga 14 hanggang 16 na taong gulang nang ikasal siya ayon sa mga pangkulturang gawi ng panahong iyon sa Palestina. Sa unang siglo ng Palestina, karaniwan na ang mga dalaga ay ikakasal kaagad pagkatapos ng panahon ng pagdadalaga. Ang ganitong gawi ay may impluensya ng mga panlipunang, pang-ekonomiyang at panrelihiyong kadahilanan. Ang kabataan ng mga nobya ay nakikitang isang tanda ng kalinisan at kahandaan upang magsimula ng kasal at pamilya na mahalaga para sa pagpapatuloy ng mga tradisyon at pamilyang linya. Ang maagang kasal ay isang paraan din upang matiyak na ang mga dalaga ay nasa ilalim ng proteksyon at pangangalaga ng isang asawa. Kaya malawak na tinatanggap na si Maria ay hindi naging iba. Ang pagkakaakala na ito ay batay sa mga gawi na nailalarawan sa lumang tipan ng Biblia kung saan may namamalas na maagang kasal na lalong nagpapatunay sa palagay na ito tungkol sa kanya. Ikatlo, ang pagtakas patungo sa Ehipto. Marami ang hindi alam, ngunit si Maria ay dumaan sa mga mahihirap na panahon pagkatapos ng kapanganakan ng kanyang anak. Sa Mateo Kabanata 2, mga talata 13 hanggang 15, makikita natin ang kwento ng pagtakas ni Maria, Jose at ang sanggol na si Jesus patungo sa Ehipto. Pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus, isang anghel ang nagpakita kay Jose sa isang panaginip na nagbibigay alam sa kanila na dalhin si Maria at Jesus sa Ehipto sapagkat si Herodes ang hari ay naghahanap upang patayin ang bagong ipinanganak. Si Herodes, na natatakot sa hula ng kapanganakan ng isang bagong hari ng mga Hudyo, ay nagutos na patayin ang lahat ng mga batang lalaki na wala pang 2 taong gulang sa Bethlehem at sa mga karatig lugar. Si Jose, bilang isang matuwid at masunurin na tao, kaagad na kinuha si Maria at Jesus at umalis ng magdamag patungo sa Ehipto, kung saan sila nanatili hanggang sa kamatayan ni Herodes.
Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang naligtas ang buhay ni Jesus, ngunit nagpapakita rin ng lakas at pananampalataya ni Maria at Jose na hindi nabigo na humaharap sa mga hamon at pagkabalisa sa isang bagong at hindi kilalang lupain upang protektahan ang kanilang anak, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ikaapat na bahagi, ang destinasyon ni Maria. Ngayon tayo ay patuloy na umaabot sa isa sa pinakamahihirap na mga punto, ang misteryoso niyang kamatayan. Tulad ng mga personal na detalye sa kanyang buhay, gaya ng pag-aasawa na nabanggit sa simula ng video, ang Biblia ay hindi nagtataglay ng eksplisitong paliwanag kung ano ang nangyari kay Maria pagkatapos niyang matupad ang kanyang papel sa lupa. Bagaman hindi ito sinasabi, ngunit nagbibigay ito ng mga pahiwatig na nagbubukas ng tatlong magkakaibang pananaw sa kanyang posibleng destinasyon ayon sa ilang pag-aaral sa Biblia na malawak na pinag-uusapan. Pag-usapan natin ang mga ito ng magkasama at pagkatapos ay gusto kong malaman ang iyong opinyon sa mga komento sa alinman sa mga ito na alinsunod sa panahon at buong konteksto sa tingin mo ay maaaring nangyari. Una, teorya. Ang pinakakilalang at pinakamalawak na tinatanggap na teorya tungkol sa pagkatulog ni Maria ay ang paniniwala sa pagkataas ni Maria sa langit sa pamamagitan ng kanyang katawan at kaluluwa. Ang doktrinang ito ay ipinagdiriwang lalo na sa simbahang Katoliko at Ortodokso. Ayon sa tradisyong ito, matapos niyang matupad ang kanyang buhay sa lupa, si Maria ay dinala sa langit hindi lamang sa espiritu kundi pati na rin sa katawan upang makibahagi sa langit na kadakilaan kasama ng kanyang anak, si Hesukristo. Ang simbahang Katoliko ay rasmal na nagtatag ng pananampalatayang ito noong 1950 nang ipahayag ng papal na si Pio XII ang dogma ng pagkataas ni Maria sa encyclical na Munificentissimus Deus. Sa dokumentong ito, sinabi niya na si Maria, matapos maisakatuparan ang kanyang buhay sa lupa, ay itinanghal sa langit sa pamamagitan ng kanyang katawan at kaluluwa. Ikadalawang teorya, isang karaniwang teorya naman ang nagsasabing si Maria ay namatay sa natural na kamatayan tulad ng bawat tao. Ayon sa pananampalataya na ito, matapos siyang mamatay, ang katawan ni Maria ay inilibing at ang kanyang libingan ay mabilis na naging isang lugar ng pagsamba para sa mga unang Kristiyano. Ang teoryang ito ay nagpapakita ng pagkamakataong kalikasan ni Maria na ipinakikita na kahit na siya ay may natatanging papel bilang ina ni Jesus, siya rin ay nakaranasan ng kamatayan tulad ng lahat. May ilang estudyante at tradisyon na nagsasabing ang kanyang libingan ay matatagpuan sa Jerusalem na naniniwalang siya ay nagpulong sa banal na lungsod sa kanyang huling mga araw. Ngunit may iba naman na iminumungkahi na si Maria ay inilibing sa Efeso, kung saan doon siya nanatili sa pangangalaga ng Apostol Juan na pinagkatiwala ang iwan ni Jesus habang siya ay nasa krus. Ikatlong teorya. Ang ikatlong at huling teorya tungkol sa pagkatulog ni Maria ay nagsama-sama ng mga elemento mula sa dalawang nauna na teorya na nagpapakita ng kaprehensibong kamatayan at pagkaluklok sa langit ni Maria. Ang pananaw na ito ay partikular na popular sa ilang silangang tradisyon at kilala bilang pagkatulog ni Maria. Ayon sa pananampalatayang ito, si Maria ay namatay sa natural na kamatayan, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos bago siya itinaas sa langit. Ayon sa teoryang ito, si Maria ay nagpulong sa kanyang huling mga araw sa Jerusalem o Efeso ayon sa ilang tradisyon. Sa sandaling ng kanyang kamatayan, si Maria ay pumasok sa isang payapang pagkatulog na napapalibutan ng mga apostol na milagrosong dinala upang makasama siya sa kanyang huling mga sandali. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang kanyang katawan ay inilagay sa isang libingan at sa loob ng 3 araw, ang mga apostol ay nanalangin at nagbantay sa kanyang katawan. Sa ikatlong araw, isang milagroso muling pagkabuhay ang nangyari. Ipinapalagay ng teoryang ito na si Jesus mismo ang bumaba mula sa langit upang tanggapin ang kaluluwa ng kanyang ina at ibuhayin muli ang kanyang katawan at upang ipagpatuloy siya sa langit.
Ang pangyayaring ito ay madalas na inilarawan sa mga mapagmalaking termino na may mga anghel at mga banal na nagdiriwang ng pagkaluklok ni Maria sa langit. Alin sa mga teoryang ito ang iyong pinaniniwalaan na tunay na nangyari sa kinalakihan ni Maria? Ilagay mo ito sa iyong komento. Ikalimang bahagi, ang tulong ni Maria sa unang milagro ni Jesus. Bumabalik tayo sa panahon bago ang krusipikasyon ni Jesus at nakarating tayo sa ikalimang punto na kung saan si Maria ay nagbigay ng tulong sa unang pampublikong milagro ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 2, mga bersikulong 1-12, nakikita natin si Maria na gumaganap ng kritikal na papel sa unang milagro ni Jesus na naganap sa kasal sa Kana. Sa gitna ng pagdiriwang, ang alak ay naubusan, isang sitwasyon na magdadala ng malaking kahihiyan sa mga tagapagpalakad at maaaring sirain ang kapistahan. Nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit at kabaitan, lumapit si Maria kay Jesus at sinabi sa kanya, "Wala na silang alak." Ang simpleng kahilingang ito ay nagpapakita ng malalim na pananalig ni Maria sa kakayahan ni Jesus na lutasin ang problema. Sagot ni Jesus sa simula, "Babae, ano ang kaugnayan ko sa iyo? Hindi pa dumating ang aking oras." Gayunpaman, si Maria na may tiwala sa sagot ni Jesus, nagbigay ng tagubilin sa mga alipin, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Ang pagpapakita ng di matitinag na pananampalataya sa kanyang anak ay isang makabuluhang sandali, dahil alam ni Maria na si Jesus ay maaaring kumilos sa pamamagitan ng milagro. Kaya't nag-utos si Jesus na punuhin ang 6 na tapayan ng tubig at nang gawin nila ito, pinalitan niya ang tubig na maging alak. Ang milagro na ito na nagtanda sa pampublikong ministeryo niya ay nagpakita hindi lamang ng banal na kapangyarihan ni Jesus, ngunit pati na rin ng tiwala at impluensya ni Maria. Ang kanyang pakikialam at pagyurak ay nagsilbing katalisador para kay Jesus na isagawa ang kanyang unang milagro na nagpapakita ng malapit na ugnayan ng ina at anak. Ika-6 na bahagi, ang presensya ni Maria sa sakripisyo ng kanyang anak. Ngayon tayo ay papasok sa ika-6 at panghuling punto na tungkol sa pagkakaroon niya ng presensya sa krusipikasyon ni Jesus. Ang presensya ni Maria sa krusipikasyon ni Jesus ay isa sa mga pinakamakakapanghihinayang at makabuluhang mga sandali sa Biblia. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 12, mga bersikulong 25-27, nababasa natin na si Maria ay nakatayo sa paa ng krus, kasama ng iba pang mga kababaihan at ang minamahal na alagad. Si Jesus, habang nakikita siya, ay nagsabi, "Babae, narito ang iyong anak." At sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon tinanggap ng alagad siya sa kanyang bahay. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng di matibag na katapatan at malalim na pagdurusa ni Maria bilang isang ina. Dinanas niya ang pananakit ng pagkakita sa kanyang anak na pinarusahan at ipinako sa krus, na natupad ang hula ni Simeon na isang tabak ang tutusok sa kanyang kaluluwa. Si Maria ay hindi tumakas mula sa pagdurusa. Sa halip, hinaharap niya ito ng may tapang na nagbabahagi sa sakit ni Jesus hanggang sa wakas. MGA huling bahagi, si Maria ay nag-witness sa pagkakatatag ng Kristiyanong simbahan. Si Maria, ang ina ni Jesus, ay nagtupad ng isang kritikal na papel sa pagkakatatag ng Kristiyanong simbahan na siya ay nakaharap sa pangyayari ng Pentecostes ayon sa paglalarawan sa mga Gawa, Kabanata 1, bersikulong 14. Pagkatapos ng pagkataas ni Jesus, nanatili si Maria kasama ng mga alagad at apostol na nagmamalasakit sa panalangin at paghihintay sa pangakong ng banal na Espiritu. Ang panahong ito ay napakahalagang dahil ang mga sumusunod kay Jesus ay naghahanda para sa pandaigdigang misyon na ipinagkatiwala sa kanila. Ang patuloy na presensya ni Maria sa gitna ng mga unang Kristiyano ay nagpapakita ng kanyang mahalaga at patuloy na papel sa bagong silang na komunidad ng simbahan. Ang kanyang debosyon at espiritual na liderato ay ipinapakita
na nagbibigay ng suporta at inspirasyon sa mga apostol. Sa araw ng Pentecostes, ang banal na espiritu ay bumaba sa lahat ng naroon, kabilang si Maria sa anyo ng mga dila ng apoy na nagbibigay kakayahan sa kanila na magsalita sa iba't ibang wika at mangaral ng mensahe ni Jesus na may bagong init at tapang. Ang partisipasyon ni Maria sa makasaysayang pangyayaring ito ay hindi lamang nagpapalakas ng kanyang kahalagahan sa Kristiyanong komunidad, ngunit nagiging saksi rin siya sa nagpapakitang banal na espiritu at sa formal na pagkakatatag ng simbahan. Ang kanyang presensya at aktibong pakikilahok sa Pentecostes ay nagsisilbing patutuo ng kanyang malalim na pananampalataya at patuloy na dedikasyon sa misyon ng kanyang anak, si Hesukristo, sa pagtatag at pagpapalawak ng unang simbahan. Mabuti, umaasa ako na nalaman mo man lang ang isa sa 7 kahangahangang bagay na ibinahagi ko sa iyo tungkol sa kamangha-manghang babaeng ito na ang ina ng ating Panginoon.